Una po kasi ma'am, away kami ng asawa ko tapos nahuli ko conversation nila na magkikita na po sila dapat sa Manggahan, Litik. Sinundan ko po yung asawa ko ron, kinaladkad ko po siya, inuwi ko siya sa bahay. Aminado naman po siya ma'am na kasama talaga niya yung lalaki na yun. Binahay siya dun sa kapatid nung nilalaki sa may Tagig. Kasi nga tinanggap ko po siya ulit. Basta ang sa akin lang ma'am, kung ano yung dapat sa kanila, kung makasuhan man sila o yung gusto kong mangyari. Ay, ano yun? Naguhubad po si Mrs. sa loob po ng sasakyan. May video. Nilalabas po ni Mrs. at hinawakan po. Kala mo talaga tunay, no? Sir Roger, bakit siya naghanap ng iba? Noon po ma'am, may bisyo po talaga ako. Drug, sugal. So yan. Kailan po ang huling gamit niya, sir? Matagal na po ma'am. Willing kaming tumulong, sir, pero kung kayo po ay willing magpa-drug test. Anytime ma'am. Hello, good morning. Paul. Good morning. Yung anak May ko, upuan po kayo, sir. ayun ma'am ang problema. Oo. Kahit upuan, sir, wala kayo po, dito. wala po talaga na. Kasi nga yung pinagtatapon na namin, niligpit na. Kasi nga, uwi na eh. Sir, ito po yung inyong apat na anak. Oo. Ito po, apat. Sino po yung panganay, sir? Wala na po ma'am kasi nagka-pamilya na po yun. Nasa Tagaytay po siya ngayon. Yung si Hazel. Ito yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. So, ngayon, sir, kayo po kasama tong apat na mga bata. Dito po kayo tumutuloy. So, walang upuan, walang lamesa, kahit Niligpit anong... ko na po yung lamisa ma'am. Niligpit ko na. Walang kuryente, wala na kaming kuryente, wala na po kaming tubig. Kasi naputol na ng may mineral ko at saka may nilad. So dito, sir, napakainit, wala kayong kuryente. Dito tabi-tabi kayo. Sir, kakamustahin lang namin kayo ngayon. After ng interview nyo po sa programa po ni Idol Rafi, yung iyong po bang asawang si Rovilyn ay siya po ay nag-communicate na po ba sa Wala inyo? po ma'am, wala po talaga, wala. Paano nyo naman po naaalagaan tong mga bata? Sa pagkakaalam po namin, wala po kayong income ngayon. Paano po kayo nakaka-survive everyday? May mga ma'am, sa totoo lang mga kapitbahay, tapos mga kamag-anak din ng asawa ko, yung mga pinsan niya, tumutulong pati yung mga dati kong mga kasamahan, nalaman nila ang sitwasyon ko, nagbibigay sila ng namin, pangkain. Sir, dati kayong jeepney driver, hindi po ba sumagi sa isip ninyo na bumalik muna ulit sa pagtatrabaho para po mayroong income or panggastos tong mga bata? Di na po kasi wala po akong lisensya ngayon ma'am. Wala po akong lisensya, nasa LTO po. Doon sa interview din, sir, na pag-usapan doon itong pag-uwi ninyo sa probinsya. Pero bago yun, kayo po ay kailangan munang mag-undergo ng drug testing. And as well, yung mga bata is ma-assess muna ng ating CSWDO dito sa Quezon City. Sige po ma'am. Paul and Chastity, may panganay pa kayo, siya yung pangalawa and pangatlo. Gusto ko lang kamustahin, kamusta kayo ngayon? Okay lang naman po. Napakainit, wala kayong kuryente, yung hinihiga nyo kahit papaano, kahit unan wala. So, ano yung nararamdaman mo ngayon kasi iniwan na rin kayo ng mother ninyo? Wala na rin po tapos, kasi di ko na rin naman po siya iniisip eh. Nainis po sa kanya kasi ano tag dito. Iniwan niya po kami ng habang tulog. Nung mga unang linggo, unang araw na hindi na bumalik si mama ninyo, ano yung naging pakiramdam mo doon? Bilang ikaw yung pangalawa sa nakakatanda, yung panganay nyo wala na rin dito. Nagulat kasi kaya niya po kasi dati po sabi niya hindi niya daw po talaga kaya niya mag-iwan ng mga anak tapos ginawa niya naman po. Paul, ikaw ba ngayon pumapasok ka pa sa school? Di na po. Ilang buwan na simula nung huli kang pumasok sa school? Nung second quarter pa po. Ano na lang ang nais ninyong magkakapatid at ng father mo? Tag dito makauwi na lang po kami. Yun na lang po yung yung gusto para makapag-isip na si Papa kung anong plano niya doon. Ikaw, Justin, ano naman yung pakiramdam mo nung ilang araw bago na-realize mo na hindi na umuwi dito yung mother mo? Malungkot po kasi ganun nga po yung sabi niya, hindi niya po kami kayang iwan. Ikaw ang ate na tumitingin dito sa dalawa pang mas maliit na bata. Anong pakiramdam na parang yung obligasyon ng nanay mo sa'yo na ipasa?
gustong sabihin sa mama mo, kay Ma'am Rovilyn? Wala na po. Ang sa akin lang po, panindigan niya po yung mga pinanggagawa niya. Kung sakaling ba siya ay humingi pa ng pangalawang pagkakataon dito kay Sir Roger, anong magiging ano mo doon? Ano yung magiging reaction mo doon? Wala po. Kagaya ba ng kuya mo, gusto mo na lang makauwi ng Zamboanga? Opo. Para makapag-ayos na po kami ng ano dun, ng pamilya po namin. Para maayos na rin po. Tsaka makapag-aral na po ako ng maayos. Papa, sana mag-focus na lang po kayo sa sa pagtatrabaho, tsaka wag niyo na rin po isipin si mama. Yung isipin niyo na lang sana na makauwi na kami. Tapos magtatrabaho na rin siya doon ng maayos. Yun na lang po. Paul, mayroon ka bang gustong sabihin sa iyong mama? Kung nakikinig siya or manunood siya, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Sana naman po magpakita po siya kahit isang beses lang para makausap lang po. Namimiss mo ba si mama? Opo, namimiss ko rin po. Tanggap ko na po na iniwan niya po kami. Sa misis ninyo na nang iwan na, talagang hindi na kayo binalikan, mayroon ka bang mensahe para sa Wala kanya? na po akong masasabi, ma'am. Bahala na siya. Hindi ko na siya habulin, malaya na siya ngayon. No? Hindi ko na siya kakasuhan, wala na lahat. Basta wala na akong masasabi sa kanya. Galingan na lang niya. 4 na bata po yung naiwan sa inyo. Sir, kaya nyo bang tugunan lahat ng kanilang pangangailangan once na makauwi po kayo sa Zamboanga? Kayang-kaya ko po ito, ma'am. Kayang-kaya. Kasi nga, nung kasama pa yung anak kong nag-asawa na, kasama pa yung asawa ko, kaya ko eh. Lalo na itong, ngayon pa na nabawasan na. Kailangan lang talaga makauwi na po kami ng probinsya talaga. Basta huwag kayong mag-alala kayo. Kayong lahat, kayong 4 huwag mag-alala. Kasi nga, lahat ng pangangailangan yung kaya kong gawin, ibibigay ko sa inyo. Basta, mag-aral lang kayo mabuti. Huwag kayo, mga anak ko, huwag kayong mag-alala kasi dito ako. Gagawa tayo ng magandang buhay. Tayo po ngayon ay papunta sa isang drug testing center para po matupad na yung napag-usapan na kayo po ay mag-undergo muna sa drug testing bago po natin mapauwi ang mga bata pati na rin po kayo sa Zamboanga City. Ready na po ba kayo? Ready na po, ma'am. Sir Machuca Roger Opsima, according po sa test namin, for both methamphetamine and tetrahydrocannabinol is negative po kayo for screening. Ano sir? Salamat. Masaya. Siguradong makakauwi na ako. Ayan sir, ito po i-relay natin kay Idol na kayo po ay nag-negative dito sa drug test para po maasikaso na natin yung mga supposedly gagawin natin para makauwi na po kayo and ng mga bata sa Zamboanga. Yan. Basta ako masaya. Nandito tayo ngayon sa LTO para tubusin na ngayon yung license mo na 6 na buwan na rin na nandito sa LTO. Anong saloobin mo ngayon? Papasalamat po ako dahil matutubos na po yung aking lisensya. Miss ko na yung aking lisensya para makapag-drive na din po ako ulit. Sige sir, ready ka na? Pasok na tayo sa loob. Thank you. Idol Rapi, maraming salamat at nakuha na din po aking lisensya. Makakauwi na ako ng Zamboanga. Ayan sir, excited ka na ba? Ang next natin, kukunin na natin yung ticket nyo. Makakauwi na kayo ng family mo sa Zamboanga City. Sobrang excited na po na makakauwi na ako ng Zamboanga. Nakikita nyo, talagang pack up na lahat, sir. Ready na kayong umuwi ng probinsya. Ano naman nararamdaman niyo, sir, na magkakaroon kayo ng panibagong buhay ulit? Hindi ko pa po alam, ma'am, kung anong pero alam ko, pag uwi ko ng probinsya, parang, hirap pa din yung kasi nga, mag-uumpisa ulit. Pero ang importante naman, sir, nakikita niyo yung mga anak ninyo, suportado naman sa'yo, bilang kahit ikaw yung nagtaaruga lang sa kanila, makikita po yung pag-care niyo po dun sa mga bata. So, sir, ready na po ba kayo? Ready na. May huling message ba kayo sa inyong asawa, sir? Almost 19 years kayo nagsama rin dito. Ang totoo po, ma'am, pumunta po siya dito kagabi. Pero umalis din po kanina. Parang tinignan lang niya itong mga anak niya. Ano sabi niya sa inyo, sir? Uuwi daw siya, susunod daw siya. Hintayin na lang namin. Pero na lang. So ganda sana kung kasama. Kasi di ba, kasi nga dito po ako talaga nahirapan sa itong dalawang mga maliit.
Siyempre ma'am, unang-una, papasalamat sa taas. Saka kay Idol Rapi, sa inyo na din ma'am, sa lahat ng unang wanted sa radyo. Maraming salamat po sa inyo. Kundi dahil sa inyo, di po kami makakauwi. Idol Rapi, ayun na, yun na po yun. Basta thank you po sa inyo na makakauwi na po kami. Salamat. Tatay, naibigay naman natin yung ticket na sa inyo, no? Hawak niyo na sa phone ninyo. Tara na po, simulan na po natin kasi medyo marami-rami din po ito. So, sirap. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa... Miss ko po sila. Ayan, asin ka na lang. Ano ba naman? Mahal ko po sila. Magkasama tayo. Ingat po sila lagi. Basta magkakabait ka na lang kay Mark. Mark ha? Alis na kami. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan.